So ngayon guys, kasama po sa procedure, 27 days, so magbibigay po ako ng prevention. So kasama po ito sa procedure. Pagkawalay, kinabukasan nagbibigay po ako para iwas pagtatae. Kasi ano pa to, sensitive pa yung bituka nila. So hindi pa sila sanay sa feeds na normal yung kain nila. Hindi pa sila sanay, so magkakaproblema. So ang ginagawa ko, nagbibigay po ako ng prevention. So sabi ng iba, ang antibiotic daw po ay bansot. So para sa akin, hindi po ang antibiotic ang nakapagpapabansot. So ang nakapagpapabansot sa mga alaga natin ay yung pagkakasakit. Yun po talaga yung number one, yung nagkakasakit. So pag nagkasakit, hindi naagapan, so lumalala, yun po 100% magiging bansot po yun. So ngayon, hindi pa nagkakasakit to guys, hindi pa nagtatae simula pinanganak hanggang ngayon, winalay na lang, tapos 27 days, first day sa walay. Yan po yung dumi nila, patunay na hindi po talaga nagtatae ito. So okay yung procedure natin. Pwede nyo po ito gayahin yung procedure ko, or pwede nyo po kumuha lang kayo ng idea. So nasa inyo po yan. So yun yung dumi nila guys, tingnan natin. Kita ba? Yan. So matitigas, pasintabi po sa kumakain. So ngayon, magbibigay ako ng 1 ml per piglet. So ito po yung gamit ko. Hindi ko na lang babanggitin, papakita ko na lang po. So hindi po totoo yun. Inulit ko, hindi po totoo yun na ang antibiotic ay makapagpabansot. Dahil first day pa lang, nakita nyo, nagbibigay na po ako ng antibiotic. First day, then pagwawalay, kinabukasan, nagbibigay din po ako ng antibiotic. So ito yung patunay na hindi po nakapagpabansot ang antibiotic. Basta gamitin sa tama, sundin po yung dosage na nakalagay. Ugaliin po natin magbasa sa mga box nila na kung ano yung nakalagay doon na dosage, susundin po natin. So ngayon guys, papakita ko sa inyo, nabibigyan ko, ito lang gamitin ko kasi maliit lang yung karayom. So nakokontrol ko. So yung automatic, kapag ano na lang yun, malakihan. Hindi pa ako sanay sa paggamit nun. Medyo mabigat po kasi. So hindi ko nakokontrol pa. So ito po yung papakita ko sa inyo yung gamit ko for prevention. So sana kita. Yan po. So ayan na po sila. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung pag-i-inject. So sa liig po ako nag-i-inject. So magsasample lang po ako ng dalawa guys para hindi masyado mahaba yung video. Nagtatanong kayo, andyan na po yung sagot sa video, kaya iniiksian ko na lang po. Yan, ito po yun. Yung gamit ko for prevention kasi nasa 2-3 days kadalasan ng biik po ay nagtatae. So kung sino man yung nag-aalaga, so nakaka-experience talaga ng 2-3 days. So ang ginagawa ko, nagbibigay po ako ng prevention. So yun guys, yung mga procedure ko simula pagkaanak hanggang ngayon, hanggang ma-dispose po ito. So kung nakasubaybay po kayo sa mga video ko simula D1 hanggang sa ma-dispose to, everyday po ako nag-update. Sinishare ko po sa inyo kung ano yung procedure ko. Lalo na sa mga baguhan, sa mga gustong magsimula magbabuyan. So pwede nyo po ito gayahin. Pwede nyo rin ito pagkukunan ng idea. So kung mayroon na kayong idea, pwede nyo po ito idagdag sa inyong idea. Yan, 1 ml lang po per piglet.
So tinimbang na po natin to kanina. Matagal to. 27 days. Grabe. Oh. So yun, magsasampol lang ako ng dalawa para hindi masyadong mahaba. Ano kasi to siya eh, medyo sticky kasi itong prevention na to. So ito yung gamit ko. So ang paggaya po na procedure ko guys, madali lang naman, wala namang maraming procedure. Ang importante pa rin guys ay ang management. Ito parang anti-stress na rin po ito. Malaga pa rin ang management guys, alam nyo na po yung procedure. Dapat po pag naginahin kayo, nakatutok po talaga kayo. Kasi pag iinahin, hindi katulad ng patining lang, linis, pakain, okay na. So sa pag-iinahin, maraming procedure po. Kaya kailangan nakatutok po kayo. So 100% dapat nakatutok kayo kasi hindi biro po ang puhunan. Diba guys? So limited lang yung puhunan natin. Pinaghihirapan pa natin yung puhunan tapos mauwi lang sa wala. Diba sayang? Why? Waoy! Adlok man. So, yun guys, medyo malalaki kasi sila. Ang hirap na mag-inject. Maganda og mga ganyan malalaki na, dapat may kasama. So ako solo lang talaga. Hands on po tayo. So hanggang dito lang muna guys. Abangan nyo pa. Meron pa tayong procedure dito sa pagpapakain. Tapos gagawin ko ng video yung naubos ng mamapig nila na lactating. Kung ilang sako. So sa pagtitimbang sa per kilo, hindi po ako nagbibigay ng kung ilang kilo sa isang araw kasi iba po kasi ang pakain ko. Depende po sa sitwasyon sa inahin. So ang ibibigay ko po sa inyo yung kabuwang na ubos niya kung ilang sako. So yun lang guys, maraming salamat. Happy farming everyone and God bless.